Praise the Lord. Amen. Woo! Nagpapatuloy po tayo sa ating mga serye na ating pinag-aralan, mga hindi nagmamaliw na pananampalataya. Meron po ako ditong isang, Christine, ikaw na lang. Pwede kitang gamitin dito? Ano kaya itong mga pinagagawa ni Pastor Jack? Liga na. Naranasan mo ng mapuwing? Ano ang nakapuwing sa iyo? Alikabok. Ito kaya? Makakapuwing sa iyo ito. O, sige, litan natin. Ito kaya? Hindi rin, ano? Okay, praise the Lord. Salamat, Nak. Ano kaya itong pinagagawa ni... Mamaya po, itutuloy po natin. Kung ano po itong ating mga pinagagawang ito. Praise the Lord. Ito po kasi, siguro po, during the pag-aaral po natin, makukuha nyo na kung bakit po natin ginawa ito, kung ano yung ating pinagagawa dito. During the series po ng ating study, I believe that you will be able to get to the message of what we have just did a while ago. Praise the Lord. So, tuloy po tayo dito sa ating mga temang believers with unfailing faith. Ayan, believers with unfailing faith. So, sino na po yung ating mga pinag-aralan na natatandaan ninyo? Noah, Abraham, Moses, kadami na yan. Sino pa? Last Sunday, Gideon, a warrior, si Joseph. So, ito po yung mga kilalang man of God, mga heroes of faith, na talagang hindi po nagmaliw ang kanilang pananampalataya na magiging hamon po sa bawat isa sa atin na tatandaan po natin. Hindi lang po ito mga kwento, yung pong kanilang mga kasaysayan, kung babasahin po natin yung kanilang kasaysayan from Genesis, para pong mga brutal, mga action, madugo. Ito pong, kung isa sa pelikula po, yung pong mga 10 Commandments na napanood natin, alahay man po ito. Wala man po yun sa katotohanan po kung babasahin po natin ang salita ng Diyos. Can you imagine nung mag-rebelde po yung si Panguna ni Korah, nabiyak po yung lupa. Paano mangyayari yun? And many more na pinakita po ng Diyos. Tapos mahahati yung dagat. Paano mangyayari yun? Kung sa totoong buhay po, nakakamangha po. Ito po ang mga kasaysayan ng mga taong meron pong hindi nagmamaliw ng pananampalataya. Gaya po ng ating napag-aralan ng nakarang linggo, si Gideon. At kung mapapansin po ninyo, yung ating mga pinag-aralan, para lang po maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kamanghamanghang kapangyarihan. Can you imagine po, sino ba? Si Joshua at saka si Caleb, nung makita po nila yung mga higante, di ba? Na kanilang sasakupin. Sino pa? Si Gideon. Tama ba? Si Gideon. Yung 135,000 na kalaban nila, tapos 32,000 yung nagpalis ng mga mandirigma. 32,000, that's 1/4.5. Sa 32,000. Tapos, ginawa pa ng Panginoon na 300. 1 against 450. Ganoon po katindi pag pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ganoon din po katindi ang Diyos pag pinakita po niya ang kanyang kapangyarihan. Sa tingin natin, napakalaki ng ating mga problema. Pero mas malaki po ang ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So, ito pong aking walang malaking, di ba? Palagi natin narinig, walang malaking nakakapuwing. Walang malaking nakakapuwing. So mamaya po, ibabalikan po natin yan. So puntahan muna natin yung pong ating mapag-aaralan na ngayon po the unfailing faith of David. So pag narinig natin yung pangalang David, ang nakadikit kagad, David and Goliath. So nakikita nyo na, no? Na parang narirelate na natin yung ating pinaggagawa kanina. Christian. Praise the Lord. Alang ka puling na eh. Alikabok lang, baka kapuwing. Praise the Lord. So parang si David lang, sa tingin po ni Goliath, alikabok lang.
alikabok lang si David. Siya po talagang sobrang laki. Anyway, basahin po natin. Ang ating pong teksto na pag-aaralan, ang kwento po ni David, hindi pa siya hari nung dito sa ating pag-aaralan, ay matatagpuan po sa unang Samuel, First and Second Samuel, sa unang King, tsaka Second Kings din, at First Chronicles. However, yung pong ating pag-aaralan ngayon ay masesentro po sa First Samuel chapter 17. So mahaba-haba po ito. Wala pong matutulog. Di ata pong bisang matutod, magsabi lang pong amen. Ay, salamat. Praise the Lord. Sabi nga po ng ating tagapanguna kanina, i-ano daw natin yung ating mga cellphone para walang makaistorbo. Para yung mga natutulog, hindi na istorbo pag sila. No, of course, alam po natin ang ibig sabihin. So basahin po natin ang kwento po ni David, yung pong kanyang unfailing faith. Bakit po makikita natin hindi po natinag ang pananampalataya ni David. Alam na po natin ang kwento, pero balikan lang natin. One day, Jesse said to David, sabi po ng ating binabasa, take this, si Jesse po, tatay ni David ito, take this basket of roasted grain and these 10 loaves of bread, and carry them quickly to your brothers, and give these 10 cuts of cheese to their captain. Talagang uso na tayo pati yung captain, siguro para yung kanyang mga kapatid, bigyan ng favor, no? Bigyan mo na rin si captain ng 10, di ba? And carry them quickly to your brothers and give these 10 cuts of cheese to their captain. See how your brothers are getting along and bring back a report on how they are doing. Next line. David's brothers were with Saul and the Israelite army at the valley of Elah, fighting against the Philistine. So, ang nangyari po, David left the sheep. Pinaubaya po ni David. Meron pong ibang nangalaga. O, ikaw nang bala. Bantayin mo, paring ka na. Bantayin mo muna yung sheep. Ikaw muna. So, with another shepherd, and set out early next morning with a gift. So he arrived at the camp just as the Israelite army was leaving for the battlefield with shouts and battle cry. Meron, di pala mga Israelite army, kunwari, andito sila, talagang inabutan pa sila ng David. Tapos andun sa malayo yung mga Philistine army. With a shout, guguli siya, siguro na, laban na, tara. Ganun po siguro sabi ng yung mga Israelites. So, nasa na po tayo? Soon, sa 21, soon the Israelites and Philistine forces stood facing each other's army against army. So, nagkaharap na po yan. Dito yung mga Israelites, dito yung mga Philistine. Pero mukhang sa ating pong binabasa, parang wala pa si dito. Wala pa si Goliath. Army against army. David left his things with the keeper. So, pinagbili mo niya yung kanyang dalang pabaon. Bibigay sa kapatid, saka sa captain. Keeper of supplies, and hurried out to the ranks to greet his brothers. Tapos, as he was talking with them, dito na po, habang kausap po ni David, yung kanyang mga kapatid, tapos biglang lumabas yung malahigante. Sir, pwede ka pong tigdo? Ano po lagi yun? Nalagyan mo, sir. Marvin, tigdo ka kami, Marvin? Ayan, siguro. Parang ganun po ang nangyari sa mga nun, Thank you, Sir Marvin. Anyway, as he was talking with them, Goliath, hindi kayo si Goliath, no? Ano lang yun? Example lang, Sir Marvin. Then Goliath, the Philistine champion from Gath, came out from the Philistine ranks. Ito na po yung nakakatakot. And then David heard him shout, tapos guguli sa kaya, heard him shout, down to army of Israel. Huwag ka na sumigaw, no? Pero yung sigaw, paano kaya yung sigaw? Sino sa inyo ang gustong lumaban sa akin? Parang ganun, no? Parang hindi bagay, no? Malatigo kasi. Anyway, you can do the math. Sumisigaw po siya. So, then David, balikan ko po, heard him shout as usual,
to the army of Israel. Talaga pang binubuli niya. Binubuli niya po itong mga army ng Israel. As soon as the Israelite army saw him, dito na po, natakot na po yung mga army. They began to run away in fright. Kunyari nung una, tara, laban tayo, laban tayo. Pero nung makita niya siguro, iganti nga naman, di ba? Sino ba namang hindi matatakot? Di ba? Anyway, tuloy po natin. Have you seen the giant? So, yung nagsasabing hindi totoo yung giant, meron talaga giant noon pa man. Have you seen the giant? Yeah. The man asked, he comes out each day to defy Israel. So, araw-araw daw po, binubuli niya ang Israel. The king has offered, ito na po, dahil alam po ng hari na talagang malaki ang kanilang kalaban, nagbigay na po siya ng malaking reward. Gaano kaya kalaki ang reward? The king has offered a huge reward to anyone who kills him. He will give that man one of his daughters for a wife. Malakas ang loob ng hari. Si Saul po ang hari dito. Malakas ang loob ng hari na ibigay ang kanyang anak para maging asawa. Siguro, wala namang mananalo sa ikanting ito eh. So, bibigay ko yung aking anak. Tapos, i-exempt ko pa ang kanyang entire family. Sa paying taxes, ang lakas ng loob ni Saul, siguro lang, wala po dito sa ating binabasa, baka sabihin nyo, sinabi ni Pastor Jack, ganun pala. Ano lang po, just reading between the lines. Okay, so siguro nga, alam ni Saul na walang mananalo dito sa iganting ito, kaya willing siya ibigay ang kanyang anak at i-exempt sa tax buong family. Yung isa lang okay na sa pero buong family pa raw. Anyway, makikita po natin talaga dito si David dahil po sa kanyang tapang, babasahin po natin mamaya kung bakit po natin masasabing matapang si David dahil po sa kanyang unfailing faith, dahil po si David sa kanyang determinasyon. Meron pong makikita po natin, merong determinasyon si David dito. David was determined to face Goliath, the giant. Ala ko nga kita malating kini, pero ganun na lang. So, ano ba yung taas ni, sabi daw, malaki si, yan na ba yan? Pwede na. Okay, tuloy po na. David was determined to face Goliath, the giant, dahil alam po ni David, to fight Goliath because yung mga, siya lang, yung mga kasama niya, walang gustong humarap. Pero alam nyo ba, nung marinig ni David, yung anak daw ng hari, ipakakasal sa kanya, tapos exempted pa sila sa tax, buong family. Ilan sila magkakapatid. Ang dami nilang magkakapatid. Bunso nga si David eh. Andun si Eliab, yung kanyang panganay. So madami ang may exempt sa tax. So interesado si David dito. David asked the man, tuloy po natin itong kwento. So nasa verse 26 na po tayo, verse 26. So David asked the man standing near him. Narinig na ni David kanina eh. Pero nagtanong uli si David, what will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Ito po, yung nagbigay ng determinasyon, ng tapang kay Israel, ng kanyang unfailing faith, dahil nakita po niya, dinidisgrace ang bayang Israel. Alam po natin, si David talagang may takot sa Diyos. Kaya nga po, si David, alam natin, he was called a man after God's own heart. Remember, ang ibig pong sabihin ng David pangalan is a beloved. Kaya nga, he was called the man after God's heart. So, ang sabi po niya, sino ba ito na uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Uncircumcised, kaya po dinidiin ni David na, sino ba itong uncircumcised na ito? Yung uncircumcised po, wala silang kaugnayan, wala silang covenant sa Diyos. Wala man siya kaano-ano sa Diyos. Tapos, iismulan ang bansang Israel, iismulan ang ating Diyos. Ito po ang nagbigay ng determinasyon kay David. So, inulit lamang ng mga kanyang kausap ang magiging reward sa kanya, sa sino mong makakapatay, sa higante. Pero itong si Eliab, na kanyang kapatid na panganay,
alam po natin ang kwento, bago po natin ituloy ang pagbabasa, remember nang tatawag po ng bagong hari, nang papalitan na si Haring Saul dahil sa kanyang kapalpakan. Tumawag si Samuel, tinawag lahat ng mga kapatid, andun si Eliab. Nakita po ni, sino bang, tapos nakita siya, matipos, pwede. Ito yung magiging susunod na hari. Pero sabi po ng Diyos kay Samuel, sabi kasi ni Samuel, nakita niya, di ba? Ito na. Pero sabi ng Diyos kay Samuel, hindi pa yan. Kasi alam natin, ang tao tumitingin sa panlabas, pero ang Diyos tumitingin sa panloob. God looks at the heart. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Kaya nga po, mayroon nagsabi, pag ang Diyos daw gumamit ng tape measure, medida, yung mga mananahi, tape measure, karpintero, alam po natin, pag gumamit daw ng tape measure ang Diyos at sinukat sa tao, hindi po niya ilalagay sa ulo ang tape measure, inilalagay daw po ng Diyos ang sukatan sa puso. Kaya nga, God looks at the outward appearance, but God looks at the heart. So, ito pong si Eliab, ituloy po natin, akala niya siya na. Pero hindi po siya pinili ng Diyos. Nireject po siya ng Diyos. At meron ka pa bang anak? So alam po natin ang kasaysayan. Tapos meron pa akong isang anak. Pero ano lang yun? Pastol lang yun. Andun, pinakabata. So tawagin mo. So long story short, na-anoint po si David during that period. Pero wala pa dito. Kaya nga nang dumating si David dito po, parang menggiligit siya po menggiligit si Eliab, ano pong Eliab, kaya when Eliab, David's older brother, heard him speaking with the man, he burned with anger. Talagang kumulo siguro ang dugo ni Eliab, may bukal niya daya. At yung bukal daya, natitad na aranin. Okay, he burned with anger at him and asked, bakit? O tatsiwagin, ba't andito ka? Sino ang naiwan? Doon sa isang mga tupang inaalagaan. Ang sabi po ni Eliab sa kanyang kapatid. Bahalo ko, alam ko, mayabang ka, conceited ka, you are, and how wicked your heart is. Sabi po ni Eliab sa kay David. Dintang ka mo, dumating ka lang dito para magmiron, para magusyoso sa labanan. So, dito po, makikita po natin ang kayabangan ni Eliab. Bakit po? Kasi alam ni Eliab, siya pipiliin. Pero bakit hindi siya pinili? Kasi yung kanyang pride, ito po yung nag-reject sa kanya. Hindi nakita po ng Diyos ang pride ni Eliab. Kaya po, hindi lang siya basta hindi pinili. Nireject pa siya ng Panginoon. Kaya nga, you came only to watch the battle. Yung pong determinasyon ni David, tingnan po natin, bakit kaya si David determine? Alam po natin, ano ba yung, the Lord is my shepherd. This is verse 4, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Alam ni David, sa kanyang pangangalaga sa mga pastor, pinagtatanggol niya ang kanyang mga tupa. Alam niya na ganito rin ang Diyos sa kanya. Kaya nga po, determinado si David dahil una sa lahat, siya po ay may karanasan sa pagkikitigma, hindi sa labanan ng mga sundalo, kundi sa mga, alam po natin mamaya, yung mga leon, yung mga bear, yung mga oso, yun po ang mga talagang literal na kinakalaban po ni David. Kaya nga po yung kapatid ni David dito, talagang, ito po kaya, no? Di ba sa atin, hindi ko po alam kung meron po dito, sa trabaho, alam mo, dahil magaling ka, alam mo, talagang marunong ka, ikaw na ang susunod sa promotion. Pero, bakit iba yung na-promote kaya? Bakit kaya iba yung ma-promote? Praise the Lord. Tapos, long before po, yung ating Ipaime, nung matagal po, naghahanap po ang ating bishop ng associate pastor. Napakadami pong pastor. Pero, si Pastor Manny po, na noon ay nagdadialysis na, bakit siya ang napili? Bakit siya ang napili? Dahil nakita po ng Diyos ang puso sa paglilingkod.
Yun po ang tinitingnan ng Diyos. Hindi po yung kakayahan, hindi po yung karunungan. God, pag pumipili po ng Diyos, ano ba yung sabi? I forgot. God calls it. God does not call the qualified. Okay. God does not call the qualified. He qualifies the called. Ano po yun? Hindi po tinatawag ng Diyos yung talagang mamarurunong. Ang tinatawag po ng Diyos ay yung may puso sa paglilingkod. Tayo kaya. Praise the Lord. Kayo po makakasagot. Hallelujah. Tuloy po natin. Praise the Lord. At bakit po kaya talagang pinili ng Diyos si David? Dahil si David po siya magpili ng Diyos. Marami po mga verse po yan, pero din po sa Acts 13:22 na lang, na sinasabi po natin, si David was after God's own heart. Acts 13:22. But God removed Saul. But God removed Saul and replaced him. Ayan. After removing Saul, He made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse. Ito po yan. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. David, ang ibig po sabihin, beloved, a man after. Bakit po? Because, ito po yun. He will do everything I want him to do. Buong puso pong sumusunod si David sa Diyos sa kanyang pinagagawa. Kaya nga po, siya ang pinili ng Diyos. Kaya yung humility po kasi, yung true humility is not being silent. Naging humble po si David, pero nung talagang nagtanong siya, talagang pati po sa reward. Di ba sa atin, ako ay tutulong pa. Alam ko naman, kahit hindi ako pagpalain ng Diyos. Hindi po ganun ng Diyos. Pag tayo po'y nagbigay sa Diyos, pag tayo po'y tumulong, ang Diyos po ang nangako na kahit isang basong tubig lang ang ibinigay mo sa kanyang lingkod, hindi po mawawalan ng gantimpala. Lalo na po pag talagang nagbigay tayo ng buong puso katapatan sa Diyos, ibabalik po ng Diyos, siksik, liglig, ang pagpapala sa ating gagawing katapatan sa kanyang gawain. Come on! Woo. Praise the Lord. Ito po yun. He will do everything I want Him to do. Kung gagawin po natin ang pinagagawa ng Diyos, hindi dahil para kay pastor, hindi para po sa Diyos. Para po sa Diyos. Di ba? I will give you all my worship. I give you my heart. I give you my soul. I will... Di ba? Para sa Diyos lahat. Para sa Diyos. Pag para sa Diyos po, susunod na lang po yung mga iba. Dahil ang Diyos po ang magbabalik ng pagpapala. Pagpapalain po ng Diyos ang bawat katapatan na ating pong ginagawa para sa Kanya. Kaya nga tuloy natin, true humility is not being silent, but being submissive to God's will and bold in your faith. So tuloy po natin yung kwento, yung kasaysayan. Dito po sa verse 29 na po tayo. So yung kanina po, ipopromote po tayo ng Diyos. Basta po, hindi po kagaya ni Eliab, hindi siya na-promote dahil sa kayabangan, sa ministry, sa family. Marami po. Bakit kaya hindi ako ang tumanggap ng malaking mana? Bakit sila? So, kayo na po ang makakasagot sa ating pinag-aralan, sa ating mga katanungan. Kaya nga po, true humility is not being silent, but being submissive to God's will and bold in your faith. Now, what have I done? Dito na po si David, nag-react po si David. Waring giwak ko, kayo, hindi ako pwedeng magsalita. Para pong gano'n ang ni David niya. Tapos, hindi po talagang tumigil si David. Pumunta siya sa mga iba. He turned away to someone else. Brought up the same matter. Tinanong niya uli, ano ang magiging gantimpala ng makapatay sa Philistine uncircumcised na supot na ito? Sabi po niya. So, what David said, ito na po yun. Dati po sa kakukulit ni David, siguro po, may viral. May viral po, nakarating po sa hari. Ang tinatanong ni David. Kaya nga po ang hari, parang
ano ba yung tawag doon? Na-confuse o bali mo nito, Eric? Parang, tama naman, na-confuse ano? Sino kaya itong na nagsasabing, siguro itong nagsasabing ito, sabi siguro ng nga rin, mas malaki pa ito. O kaya sinalaki ni Goliath, sinalaki ni Goliath, ang sabi po ng pinatawag si David. At tapos, ang nangyari po, nakita ni Haring Saul, napaslit lang pala itong gustong lumaban sa higante. Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him." Maliit na ba? You are only a young man. Itong kalaban mo is been a warrior. Sa kanya pang kabataan, warrior na siya. Anong magagawa mong paslit ka? Parang ganun po ang sabi ni Haring Saul. Pero determinado po si David. Determinado si David. Sabi niya, David, your servant has been keeping his father's sheep. Ang sabi po ni David. Pag dumadating ang leon, sabi po niya, tapos kinuha yung aking mga tupa, tapos kahit nasa bibig na niya, inaagaw ko pa siya. Tapos pag talagang sasakay ako sa kanya, kukunin ko ang kanyang balahibo. Talagang pangunutanin para lang. Ganito katindi ang tapang ni David, mga leon, na king of the jungle. Wala pong sinabi yung king of the jungle kay David dahil kasama niya ang Diyos. Though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil. Alam po ni David kung sino ang kanyang kasama. Ang Diyos po ang kanyang kasama. Pagkasama po natin ang Diyos, wala po tayong katatakutan harapin ang mga higante ng ating mga buhay. Come on! Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine, magiging kagaya lang ng mga leon na ito. Talagang mayayari sila sa akin. Mayayari ang Pilisteo yan sa akin. Ang uncircumcised na Philistine yan. Ang sabi po ni David. Para praise lang po, baka sabihin nyo, ba't saan yung pinagsasabi ni Pastor Jack? Anyway, alam po natin ang kwento. Because, ang sabi po niya, because ito po ang ayaw ni David, because he has defied the armies of the living God. He has defied the armies of the living God. Kaya nga po, kahit po, higanting-higante, si David, si Goliath, a warrior, a champion, kaya si David po, talagang determinado. Without fear, para po harapin. Si Goliath, noong pong panahon yun, sabi nga ng ating pinag-usapan, a champion from Gath. Tapos, galing ng Philistine, over 9 feet tall, over 9 feet tall. Katas nata, 9 feet tall. Siguro gaya kayo, Basta, mamata siya po. Yung mga 7-footer lang na mga basketballista, masasawang masasawang kayong Tagalog. Basta, masasawang. Nalulula na tayo sa mga 7-footer na nagbabasketball, mahigit na 6-footer. Ito pa lang mahigit na 9 feet tall, more than 9 feet. Pag more than 9 feet, hindi natin alam, baka 11 feet yun, kasi more Di ba? More than 9 feet, ibig sabihin, meron 10, pero 10. Yung 11, more than 9 feet yun Anyway, basta, igante siya. Malaki. Tapos, yun daw, yung sibat niya, yung dulo daw ng sibat, ang sabi po, 15 pounds. Pilan niyang kilo ito? May mga 6 kilo. Sibat pa lang. So, ganito po katindi kalaki si Goliath. So, ito po yung haharapin ni David na hindi po natakot, hindi nawalan ng determinasyon si David para po talagang yan po kanyang training ang siyang nagbigay po ng determinant sa kanya dun sa pag-aalaga niya ng mga tuba. So, tayo po, pag nakaka-experience ng mga ganitong mga higante sa ating mga buhay, huwag po natin kalilimutan ang Diyos po, your rod, thy rod and thy staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. Ang sabi po ng verse 5 ng Psalms 23. Kaya nga po, ito po yung tapang ni David Kaya po niya talagang siya po sumulat ng mga talata sa mga awit. The Lord is my life and my salvation.
Ang sabi po ng 27 Psalm, the Lord is my light and my salvation. Sino ang aking katatakutan? So, why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger. So why should I tremble? So when evil people come to devour me, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall. Though a mighty army surrounds me, ganito po kadeterminado, katapang si David. Though, kahit daw po siya palibutan siya ng army surrounds me, hindi po siya matatakot. Even if I am attacked, I will remain confident. So yung pong unfailing faith in the Lord will move you to fight your giants. The unfailing faith in the Lord will move you to fight your giants because you know that God is with you. Amen. Pag alam po natin, kasama natin ng Diyos, maharap po natin yung mga gigante ng ating mga buhay. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Hindi lang po yun talagang determinado. Dito po sa ating pinag-aaralan, yung pong kapatid ni David, dinidiscourage po siya. Si Saul, narinig po, din po sa ating binasang mga talata, dinidiscourage din po siya ni Haring Saul. Gusto na nga niyang lumaban eh. Gusto na nga niyang lumaban kahit maliit lang siya. Gusto niyang labanan itong nagdidipay sa armies of the Israel, sa living God. Gusto na nga niya lumaban pero si Saul, dinidiscourage pa siya. Tapos, long story short, mamaya po, alam natin, bumigay na rin si David. So kaya yung unfailing faith in the Lord will move you to fight your giants because you know that God is with you. Kaya nga po, yung pong mga discourage hindi nagpa-apekto. Hindi na nagpa-apekto si David. Kahit po si Goliath, alam po natin doon sa kasaysayan, in-small po ni Goliath si David. Talaga namang i-small siya dahil small talaga siya. Kalahati lang ang kanyang taas doon sa higante. In-small po siya, pero hindi pa rin na-discourage. David was never bothered by any discouragement. David was never bothered by any discouragement. Balikan po natin si Eliab. When David's older brother Eliab heard David talking to the man, he was angry. He was angry talaga. What are you doing around here anyway? He demanded. What about those few sheep? You're supposed to be taken care of. I know about your pride and deceit. You just want to see the battle. So, yung pong mismong kapatid, ito na nga, walang gustong lumaban sa higante, pero itong kapatid nila gustong lumaban, tapos dinidiscourage pa niya. Tapos, sabi po ni don't worry about this Philistine, sabi po ni David, yung pong susunod na lasa sa Samuel naman to, I will go and fight him. So, ito pong discouragement ni Saul, Don't be ridiculous. Hindi mo matatalo ang higante niyan, Philistine niyan. Bata ka lang. Yung makakalaban mo, noon pa man, warrior na yan. So, siguro hindi lang yun, no? Yung mga Israelitas na kasama ni David, pati yung mga Philistine, talagang ini-small si David. Talagang walang pwedeng tumalo sa higante, lalo na itong paslit na ito. So marami pong discouragement na hinarap si David. The same thing sa ating pong mga buhay. Yung pong mga higante, yung mga pagsubok, mga discouragement, ano kaya na? Makakatapos pa hindi na makakatapos yung anak mo kasi ganyan, hindi ka na makakabayad ng hindi ka, marami pang mga discouragement. Wala ka ng pag-asa niyan. Hindi ka na mapapromote sa trabaho. Mababagsak ka niya sa eskwela, etc. discouragement. Kayo po ang nakakalam kung ano po yung mga nararanasan nating mga discouragement na binibigay po ng ating kaaway. Ang ating pong kaaway kasi alam naman natin, talagang bibigyan tayo ng discouragement. Kaya nga dumating ang devil to steal, kill, and destroy. Ito po yung kanyang discouragement. To kill, steal, and destroy. John 10:10. Pero alam po natin, dumating po ang ating Panginoon para bigyan po tayo ng buhay, and di lang basta buhay, abundant life. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Thief, alam po natin, we're talking about the devil here. And I have come that they may have life
and have it to the full. Abundant life po ang pangako ng Diyos sa atin. Huwag po nating hayaan yung mga discouragement, agawin po yung ating kapayapaan. Huwag po nating hayaan yung mga discouragement talagang pahinahin yung ating pananampalataya. And ito po, kaya po natin pinag-aaralan. Ito po mga heroes of faith para mas makita po natin ang kanilang hindi natinag na pananampalataya para tayo rin ay maging matibay sa ating mga pananampalataya. Amen. Amen. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord. Ito po yung sinabi natin kanina na pagbubuli po ni Goliath. Am I a dog that you come at me with sticks? And the Philistine cursed David by his gods. Come here. Munta ka akin, lawan ko mo. Tignan, titirisin kita. Sabi siguro ni Goliath, no? Ito po yung discouragement na hinarap po ni David kay Goliath. So marami po mga negatives, kaya po nating sinasabi kanina. Pero sabi po, kahit po yung akla po ng Isaias, pag tayo po ay talagang nasa Diyos, ano ba ang pwedeng sumira sa ating pananampalataya? Ano ba ang pwedeng tumalo sa atin? No weapon forms against you will prevail. And you will refute every tongue that accuses you. Ito po yung panawagan ng ating pinag-aaralan. Tanggihan po natin, labanan po natin. Hindi, magtatagumpay ako dahil alam ko, kasama ko ang Diyos. Ang Diyos ang magsusupply ng aking mga pangangailangan. Ang Diyos ang aking magtatanggol sa akin. Gaya po ng ating panalangin dito po sa China, sa West Philippine Sea. Talagang binubuli po natin. Binubuli po tayo ng mga inchik. Pero wala naman tayong panlaban militar. Pero meron po tayong kasangga. Kasangga po natin ang ating makapangyarihang Diyos. Amen! 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 Come on! Hallelujah! Praise the Lord. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. So, like David po, hindi po niya talaga tinanggap. David was never bothered about the discouragement, about this. We will refute, tatanggihan po natin, lalabanan po natin yung mga discouragement. Kaya nga po, minsan kasi parang pag dumadating yung mga discouragement, parang gusto na nating bumagay. Pero ang sabi po ng pinag-aaral natin, pag yung ating kaluluwa talagang malungkot, ang sabi po ni David, why so downcast, oh my soul, put your hope in God. Put your hope in God. Oh, why so downcast, oh my soul, put your hope in God and bless the Lord, oh my soul. Ayan po, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God. Pag ang ating pong hope ay nasa Diyos, mananagumpay po tayo sa mga higante ng ating mga buhay. Put your hope in God. Put your hope in God. For I will praise Him, my Savior and my God. Hallelujah. Praise the Lord. Unfailing faith in the Lord will enable you to overcome negative. Unfailing faith in the Lord will enable you to overcome negative words. Negative words of discouragement. Negative words of discouragement. Praise the Lord. Kasi po, di ba alam natin pag talagang he who really wants to do something, he who really wants to do something will always find a way. He who doesn't will always find an excuse. Parang yung natin, no? Pag gusto, pag ayaw, ganun lang yun. Yung pong pag talagang gusto po natin, na talagang, dahil alam mo natin ang Diyos, may paraan pag gusto natin, talaga pong mananahan tayo sa kapangyarihan, mananahan tayo sa pangako ng Diyos. Hindi po tayo gagawa ng excuse. Ay, oo nga. Wapin ang laki-laki na, paano. Hindi pa rin nagpatinag si David. Hindi yung nagpatinag si David. Kaya nga po, ito po yun, na merong laging paraan pagkasama po natin ang Diyos at tayo po'y magtitiwala hindi sa ating sarili, kundi sa kapangyarihan po ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Pag may paraan, I remember, matagal-tagal na po ito. When I was first working
sa isa pong kumpanya pinasukan ko, I graduated po sa isang eskwela, accounting graduate, pero hindi lang ako nag-test. Hindi po, nag-graduate po ng accounting, and then nag-apply po ako sa isang kumpanya, and then wala silang, talagang ina-applyan ko clerical job, as a start of course. And then wala silang opening. So kung gusto mo, meron kaming opening dito, utility worker. Ano lang po, pinaganda lang yung pangalan, utility worker, janitor po. Janitor. So, long story short, tinanggap ko po, and then utility, sa factory po ng furniture factory. So, ang ginagawa po, naglilinis, naglilipat ng mga muebles, binubuhat po yung mga chairs, mga silya, iakyat, naglalakad sa second floor, meron pong stairs na slope, tapos nakita ng isang union officer, president ng union officer, sabi niya, bro, mo pa kasipag. Da naman balo yan, wala nang mangyayari dyan, mo pa kasipag. Hindi naman nakikita yan. So, ay, umapin na yan. Sige, mag-chani-chani na ako muna. Alam yung chani-chani, di ba? Petiks. Pero, hindi po ako nagpatinag. Doon sa, sinabi na nagpatuloy na ako, sabi ko, hindi man nila nakikita ng Diyos. And then, long story short po, naging manager po ako ng kumpanyang pinagtatrabuhan ko. Kaya lang, sige po. Nag-step lang po. Of course, utility worker. Tapos, yung ina-apply kong clerical. Ito pa yung yung ina-apply kong clerical, meron biglang dumating. Bakit andun na ako? Hindi ako ang kinuha. Siguro magaling niyang mamuatin nga. Papamuatan ko niya yung araw po siguro. Anyway, long story short po, yung mga natanggap sa mga clerical, nagkaroon ng tanggalan, may katanggal lang. Ako tsyuko po. And then, doon po naging tuloy-tuloy. Naging quality controller ako, naging supervisor ako, naging assistant manager to the manager. At ngayon po, wala na yung kumpanya, patay na yung boss ko. Kaya po, mas promotion po ngayon. Sino ba? Naging... Ayan po, naging pastor ko. Ano pang promotion? Hindi ba na po, maliban sa paglilingkod sa Diyos. Isang kwento na lang po, ayan po, yung darling ko, yung aking misis. Darling, Kamitang Kepo. Kasi po noon, nung nagliligawan pa kami, dahil yung aping mong pinagmulan, mahirap lang. Tapos yung tatay ko, medyo manginginom, pero hindi lasenggo. Manginginom, pero hindi lasenggo. So alam nyo, kayong mga lalaki na manginginom, alam nyo po yung lasenggo, tsaka manginginom lang. So, ang sabi daw po sa kanya, hindi ko po alam nalaman ko lang, lately na lang. Ang sabi daw po sa kanya, wag mo, lakwan mo yan. Alam mo, luksunin gayndong kambing, bisero ang timurin. Alam niyo po yung lundag daw ng inahing kambing, ganun din ang lundag ng anak na kambing. Ang ibig sabihin, in short, like father, like son. Ganun lang yun. So, anyway, hindi po siya nagpatinag. Hindi po siya nagpatinag sa sinasabi ng biyanan ko. Kaya yun naman, no? Darling. Pastor pa, kasi palagi po niya kaming sinesermonan. So, kung buhay lang po ang biyanan ko, hindi ko pa siya sermonan. Makikita po niya na pwede na palang magbago ang lundag ng inahing kambing. Pag ang Diyos po ang kumilos, meron pong pagbabagong mangyayari. Huwag tayong patitinag sa mga discouragement. Ito po ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. Kayo po ang nakakalam kung ano po ang ng Diyos sa ating mga pinag-aaralan. Naalala ko lang, kanina po, related po dito, sabi po, Kapampangan niya po yun may sasagutan yan. Istong sagutan may yan. Lura kang bagok. Yung pong mga kapampangang batuang kalupa ko, hindi ko rin alam, kanina ko lang nalaman Lura kang bagok. Ang ibig pala sabihin, bagok sa Tagalog, alamang Reb. Kasi yung bagok, sa Tagalog, alamang at saka bagoong. Bagoong, balubaybay yun
Anyway, lura kang bago. Ibig sabihin daw, maghihirap ka. So huwag tayong patitinag sa anumang sinasabi ng mga tao. Pagkasama po natin ng Diyos, pagkasama natin ng Diyos, merong tagumpay. Praise the Lord. Determination po. Huwag po tayong paapekto sa mga discouragement. At hindi lang po yun. Dahil po dito, determined siya, hindi siya nagpa-apekto sa mga discouragement. Dito na po, dineclare ni David ang kanyang confidence. Boldly po, dineclare ni David ang confidence niya sa ating Panginoon. David boldly declare his confidence in the Lord. Kasi nga po, babalikan po natin yung talata kanina, the Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from the Philistine. So, alam po na po tayo ng kwento, sinawaya po siguro siya. Sige napin, dahil bahala ka na. Bisa kang matay. Kung gusto mo mamatay ka na. Bahala ka na. O gamitin mo yung aking, pinagamit pa ni Saul yung kanyang damit sa pampandigma. Pero hindi po kasya kay David. At saka hindi raw siya sanay doon. Kung babasahin po nyo yung kasaysayan na po, balikan nyo, napakaganda po. Balikan nyo lang mamaya para talagang mas, mapapawaw po tayong muli pag binarigin po natin. Ito pong sinasabi ng ating pinag-aaralan. So, David replied to the Philistine, ito na po, ang tapang muli ni David, you come to me with sword and spear and javelin, but I come to you. Ito po yung confidence ni David. I confident and come to you in the name of the Lord. Ito po yung confidence ni David. In the name of the Lord. Ang sabi po ni David, of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. Today, the Lord will conquer you, and I will kill you and cut off your head. Bakit kaya? Today, the Lord will conquer you. So, ang Lord daw, ang kikilos, at siya ang papatay sa kanya, at pupugutan daw niyang ulo. Wala namang sandatang pangpugot ng ulo si David. Ang gamit lang niya, alam po natin gamit niya, tirador lang. And I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals. Ito pong declaration ng confidence ni David. And the world will know that there is God in Israel. The world will know there is God in Israel. There is God of Abraham, Isaac, and Jacob. And there is God here in Calvary. There is God in our heart. Pag alam po natin, kasama natin ng Diyos, ano ang ating katatakutan? Mananagang po tayo dahil ang Diyos po ang ating confidence ng ating mga buhay. Amen. Hallelujah. This is the Lord's battle and He will give you to us. Ang sabi po ni David. Praise the Lord. So when the Philistines saw that their champion was dead, they turned and ran. So shortcut na po, nakita po ng mga Philistine, ano po ang kwento dito? Di ba si Goliath, malaking tao, talagang ganti, tapos si David maliit. Maraming pandigmang gamit si Goliath, pero si David, ang gamit po ni David, alam po natin, yung tirador lang. Hindi po yung tirador na ganyan. Yung pong tirador noon, yung sling. Tapos dalawang tali, mayroong bato. Pumili po si David ng smooth stone, limang bato. Bakit kaya 5, no? So, trivia, meron pa pong kapatid si Goliath na 4. Malalaki rin siguro yan. Kaya nakahanda si David, prepared. Merong confidence si David na prepared siya. Pero alam po natin, din lang sa isang bato. Palapit po si Goliath, pero si David po, hindi man natinag. Tumakbo pa si David. Tapos habang tumatakbo si David, siguro ganito po, hindi ko alam, basta ano lang. Habang tumatakbo si David, pumasok po. Ayon po sa mga doktor, ito na po, kahit pupukin mo ng mantilyo, hindi papasok yung ulo ng mantilyo. Mababasag, pwede. Pero dito po, pumasok sa utak ni Goliath ang bato ni David na kapangyarihan po ng Diyos. Hindi pumasok sa utak ni Goliath, napapasok sa kanyang utak ang bato ni David. So, di ba? Di ba ang persa dapat, tapos ang kasisan po, dapat yung persa, mabubuwal si Goliath kasi, di ba, tinaman siya, dapat mabubuwal siya ganyan. Pero ang nangyari po, nang pumasok ang bato, nabuwal si Goliath, padapa. Bakit po? Padapa, para po makuha ni David ang sandata, ang espada ni Goliath at inapakan niya
Tsa! Yari ka, Goliath ka. Tapos itinaas po ni Goliath ang ulo. Hindi pala siguro. Mali, no? Ulitin natin. Yeah! Itinaas ni David. Ang ulo ni Goliath. Dito na po natakot yung mga Pilisteo. At sila po yung nagtakbuhan. Ala silang metong salita. Sabi ni Goliath, yung mananalo sa akin, magiging alipin kami. Pero nung namatay po siya, nagtakbuhan sila. Pero hinabot po sila ng mga sundalo ng mga Israel. At dito po, ang kasaysayan na talagang ang Diyos po ang kasama natin sa ating mga tagumpay. Hallelujah. Yeah. The reason why David was so bold facing the giant, Goliath the giant, because yung pong kanyang confidence was in the Lord. The reason why David was so bold in facing the giant is because his confidence was in the Lord. Kasi po, tayo po, dagdag na lang po ito. Pag tayo po ay nagtiwala sa tao, ang Diyos po nagsabi, curse are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength. Pero ang sabi po ng Panginoon, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. We can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear. What can mere people do to me? Some may trust in horses, some may trust in chariots, but we will trust in the name of the Lord our God. Psalms 27. Hallelujah. Praise the Lord. So, like David, if your confidence is in the Lord, then we can boldly say, unfailing faith is putting your hope and confidence in the Lord. Say it. Unfailing faith is putting your hope and confidence in the Lord. Sige nga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Unfailing faith is putting your hope and confidence in the Lord. One more time. Unfailing faith. Tayo po yun. Mananagumpay tayo sa mga isang Tuhan. Praise the Lord. Hallelujah. Unfailing faith of David. Determinado po. David was determined to face Goliath the giant. David was never bothered by any discouragement. David boldly declared his confidence in the Lord. I would like to end with this story. Meron daw pong kwento na si Satanas, si Satan, at meron daw po siyang bodega ng maraming buto. May many seeds. Si Satan to, meron siyang maraming bodega ng buto. At sabi po ni Satan, these seeds can be planted in the heart of many. Ang pangalan po ng seed niya is seed of discouragement. Yung pong talagang buto ng mga discouragement, andun daw po, madaming buto ng seed of discouragement. Ang sabi po ni Satan, this seed of discouragement can be planted sa puso ng mga tao. Pero merong puso na hindi tutubo ang seed of discouragement na ito, sabi po ni Satanas. Tanong po sa kanya, kaninong puso hindi tutubo ang iyong seed of discouragement? Ang sabi po ni Satan, hindi ito tutubo sa isang taong may pusong determinado, may pusong may confidence. Kanino? Sa Panginoon. Pag nasa atin po ang Panginoon, yung puso po natin, anumang pong discouragement ang dumating sa ating mga buhay, mananagumpay po tayo sa ating mga chance. Parang wala kayong reaksyon. Palakpakan Panginoon. Kayo po ang makakasagot. Hallelujah. Praise the Lord.